Magandang umaga all, mga may init na balita, mga isyong napapanahon. Mga up-to-date na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis Lang To! News update muna tayo, ingat po sa mga papasok ng trabaho ngayong araw. Itinaas na kasi ang red rainfall warning sa Metro Manila. Tuloy-tuloy na ang pag-ulan ang mararanasan sa loob ng 1 oras at maaaring magpatuloy sa susunod na 2 oras. Muli naman magpapatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan ngayong araw ng Miyerkules mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi para alalayan ang mga pasahero sa gitna ng masamang panahon. Nasa 27 na ng mga sasakyan ng gobyerno ang magbibigay ng libreng sakay sa 11 na mga ruta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Patuloy na umiiral ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas habang binabantayan ng pag-asa ang 3 tropical depression sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Walang direktang epekto ang bagyong Neneng sa anumang bahagi ng bansa at inaasahang dadaan patungong Taiwan at doon na lamang maglalandfall. Yun nga lang, 2 tropical depression ang namataan sa labas ng PAR na patuloy na nagpapalakas sa habagat. Para naman sa mga bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, upisahan natin nandito sa may West Philippine Sea. Huling namataan sa laing 670 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Patuloy ito kumikilos palayo ng ating bansa patungo dito sa southern mainland China. Kaya wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung bagyo naman na nasa east ng ating bansa, huling namataan sa laing 3,090 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mataas pa po yung uncertainty na itong bagyong ito, pero inaasahan natin dahil sa bagyong ito next week, magkakaroon muli tayo ng enhancement ng southwest monsoon na magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa patuloy na pag-iral ng habagat, malalakas na pag-ulan ang nararanasan ngayon sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. May posibilidad din ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang linggo na ang pag-uulan at saturated na ang lupa. Naglabas ang pag-asa ng heavy rainfall warning. Nasa red warning level ang Bataan at ilang bahagi ng Zambales, Cavite at Batangas. Orange warning naman sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Bulacan. Samantala, nasa yellow warning level ang Rizal, ilang bahagi ng Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Wala naman nakataas na gale warning sa alinmang seaboard ng bansa. Lampas 1.5 bilyong piso na ang pinsalang dulot ng patuloy na pag-uulan nito pang mga nakaraang linggo. Isa sa mga apektado ang sektor ng agrikultura, habang patuloy pa rin ang pagbabaha sa ilang malaking bahagi ng Luzon. Umabot na sa 1.03 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura, dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo ayon sa Department of Agriculture. Apektado rito ang 30,000 magsasaka at mangingisda at nasa 25,000 hectares na mga taniman sa 7 rehiyon, kabilang ang Central Luzon, Ilocos, Cagayan, Cordillera, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaki ang pagkalugi sa palay na umaabot sa 589 million pesos, habang mahigit 300 million pesos naman ang pinsala sa mga high-value crops. Sa ngayon, naglaan na ang Department of Agriculture ng 177 million pesos na halaga ng mga binhi at iba pang agricultural inputs. Hirap pa rin makapasok sa trabaho ang mga residente ng Barangay Udalo Occidental, Mindoro matapos hindi madaanan ang ilang bahagi ng kalsada dahil sa mga gumuhong bato at natumbang puno dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa mga residente, nagbabaka sakali sila makabiyahe patungong Puerto Galera, ngunit hindi pa rin sila makadaan dahil sa mga nakahambalang. Isa naman ang patay dahil natabunan ng lupa sa Puerto Galera. Samantala, nagpakalat ang Philippine Coast Guard ng Deployable Response Team mula sa Coast Guard Substation Puerto Galera para mag-monitor at tumulong sa mga lugar na apektado ng habagat.
Sa ngayon ay kasalukuyang nasa state of calamity ang mga lalawigan ng Pampanga, Rizal, Cavite at Zambales dulot ng sama ng panahon. Sa kasalukuyan, apektado pa rin ang mga klase sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, gayon din sa Bulacan, Mindoro Provinces, Bataan, Laguna, Cavite, Tarlac at Rizal. Mahigpit na bilin ngayon ng DepEd sa mga guro, tiyaking hindi mapag-iiwanan ang edukasyon ng mga mag-aaral sa mahabang panahon na suspendido ang klase. Sa sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Obiena, wagi ng gintong medalya sa Golden Sand Competition sa Poland. Sa tennis, Pinoy tennis sensation Alex Ayala, bigong umabante sa susunod na round ng Cincinnati Open. Sa basketball, Kai Soto, nag-ensayo na sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Magandang laban ang pinakita ni Pinoy tennis sensation Alex Ayala kontra Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. Nagpalito ng sets ang dalawang netter pero mas nanaig sa deciding set si Anisimova, 4-6, 6-4, 6-2. Sa post-match interview ni Amanda, inamin nitong hindi naging madali para sa kanya ang laban kontra sa ating pambato na si Ayala. I know Alex is such a great player and such a fighter, so I knew it was going to be a really tough match. There was quite a bit of support for me tonight, so I really appreciate that because I know how loved Alex is, and for good reason. But I really appreciated it. Susunod na sasabak sa Ayala sa US Open, isa sa mga Grand Slam tournament sa tennis. Nagbalik ensayo na sa Gilas, Pilipinas si Kai Soto matapos magpahinga sa pambansang koponan. Ito'y matapos i-teaser ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang 11 days to go bago ang FIBA World Cup Qualifiers at ang post ni Kai sa Instagram na may caption na "You know what time it is." Ipinakita rin ni Coach Melantin ang training ni Kai sa pagsabak nito sa Window 4 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Patuloy ang paghakot ng gintong medalya ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ngayong 2026. Nakasungkit ito ng gintong medalya sa Golden Sand 2026 sa Poland matapos i-clear ang 5.91 meters na kanyang season best. Ito na ang ikawalong medalya ni Obiena ngayong taon. Susunod, drainage systems na overwhelmed sa patuloy na pagulan sa Metro Manila. Flood control interventions, inilatag ng DPWH. At Senador Loren Legarda at anak na si Representative Leandro Libiste humihingi umano ng asylum. Posible ayon sa Ombudsman. Senador, sinagot ang akusasyon. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to.